To the hills from whence cometh my help. May INB ba? NIB ba? Ayan. Yan, sabi, I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah! Woo! Napakalawag na sasayawan ngayon. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan mo man.
Patuloy nating awitan ng Panginoon ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa kapatiran. Salamat sa presensya mo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Nilalapit namin, Panginoon, na aming mga sarili sa iyong harapan. Tumutulog po kami, Panginoon. Kami kasamang papuri at pasasalamat sa iyo. Hallelujah. Ngayon mo aming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Thank you, Jesus. Salamat. He has delivered me. Set my feet upon I will not be moved.
Time of need. It's Jesus. Thank you, Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed all the heavens shout your praise. All creation bows to worship. How beautiful, name above
Okay. Good morning po sa lahat. Isang panibagong buwan naman. And this is the first Sunday. Kaya every first Sunday, ako po ang gagamitin ng Panginoon para mahayag ng salita ng Diyos. Ang topic ngayon ay madugo. Okay. Our topic is about idolatry. The evil of idolatry. Yung kasamaan. Okay? Kasamaan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay. Dahil nakinig ako sa isang priest na nagsasabi, hindi naman daw sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang words na ginagamit ay veneration. Yun lang paggalang lang. Pero, ang kanilang ginawang veneration is worship na talaga. Kasi walang difference ang kanilang worship at veneration. But kung meron man silang ginagawang veneration, wala namang ginagawang worship. Kaya talaga, the veneration in idolatry. Okay. Doon sa Exodus, binasa natin kanina, 1 hanggang 5. Pero, ating basahin na ang 3, 4 at 5. Sa Exodus 20, talatang 3, sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Wala kang ibang Diyosin, kundi siya lang. Okay? Nabasa natin kanina, sapagkat sabi niya, ako'y Diyos na siloso. Alam niyo, nung unang mabasa ko yung siloso, kaagad-agad naging nasa isipan ko na sa ating mga Pilipino, kapag ang inyong kilay daw ay diretso, siloso ka daw. So sa mga tuwid, ang Panginoon, isang ganun lang. Kasi sabi niya, ang Diyos ay siloso. Okay? Sabi niya, sapagkat ako ay Diyos na siloso. Yan. At sa pangalawang talata, huwag kang gumawa. Sige na, huwag kang gumawa. Hindi lang huwag mo sambahin, huwag ka nang gumawa. Huwag kang gumawa ng imahin at anumang nilang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig, upang iyong sambahin. Yan. Huwag kang gagawa. Okay, una, huwag mo sambahin. Pangalawa, huwag kang gumawa. At ang pangatlo, huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay mapalibughuing Diyos. Hindi walang niya talaga. Ako ay Diyos na mapalibughuing Diyos. Okay? Sabi niya, ang kasalanan ng mga magulang, ang kasalanan ng ating mga magulang ay sinisingil ko sa kanila, mga anak, hanggang ikatlo at ika-4 na saling lahi. Kung ang ating magulang, ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat ang pagsamba sa mga Diyosan, this is the number 1 sin. Kauna-unahan, the most cardinal sin. Okay? Na sapagkat isa lang ang Diyos, sabi niya, hindi naman siya, sabi ng Panginoon, hindi ako bato, hindi ako, kumbaga, matigas na bato na mani, hindi siya ribulto, hindi siya kahoy, kundi siya ay tunay na buhay na Diyos. Niliwanag niya. Kaya sabi niya, una, huwag kang sumamba sa mga pigi na Diyos.
Pangalawa, wag kang gumawa. Wag kang magkaroon. Talagang niliwanag niya na wag kang magkaroon, wag kang gumawa. Okay? At pangatlo, wag mong silang yuyukuran, paglingkuran. Okay? Kasi maraming naglilingkod doon. Sabi na veneration lang yan. Paggalang lang. Pag-alaala lang. Mali. Wala ka nang ginawang pagsamba, meron ka nang kunyaring pag-alaala. Pero yung pag-alaala, yung veneration na ginagawa nila is tantamount to worship. Talagang kapalit ang salitang ng salitang worship, yung veneration. Okay? Doon sa 1 Samuel 15:23, mabuti yung kunti lang pagbasahin natin ito. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam. Pagsuway, dahil sinusuway mo siya, meron totoong Diyos, buhay na Diyos, okay? Pero ang sinamba mo, kahoy, gawa sa kahoy, gawa sa tinangal ng Baal, ang daming Diyos-Diyosan sa Old Testament na malayo sa katotohanan. Kaya ngayon, ang mga Kristiyano, hindi talaga matanggap kahit ang mga bansang Kristiyano, hindi na tinatanggap yung mga Diyos-Diyosang Baal o Astarot o sino man yung mga hindi na nila tinatanggap. Ang tinatanggap ngayon, yung Diyos-Diyosa na kamukha din ng totoo, na may pangalan din ng Diyos. Okay? O, halimbawa, may ginagawa silang ina ng Diyos. Ang Diyos walang ina. Pero may ginawa silang ina ng Diyos. Didagdag na. Okay? Yun nagsimula ang evil, ang masama. Okay? Doon sa sinabi ng Panginoon, kapag meron kayong karagdagan. Okay? Ang attributes ng Diyos ginagaya. Katulad, Diyos Ama. Okay? Ay meron naman silang Ama rin, ang Father din na kanilang sinasamba halos. Yung Papa ng Roma ay sila daw ay kapalit na ng Diyos. Okay? Kapalit ng Diyos dahil hindi natin makita ang Diyos, kailangan merong Diyos na makikita. At kung sino mang mapili na Papa ng Roma, dinidiyos na. Okay? Yun ay isa pang Pero, ang gagamitin nila, pangalan din ng Diyos Ama. Kaya talagang masyadong masyadong mautak. Kasi hindi na sila gumagamit ng Diyos-Diyosang Baal, Astarot, at kung sino man, ang ginagamit pangalan, yung pangalan na rin ng Diyos Ama. Pero iba yung Diyos Ama, kasi pinangalan nila sa Diyos Ama, iba naman ang kanilang sinasamba. Iba ang kanilang binibinirate. Kaya talagang meron ng fine line. Merong napakaliit ng pagkakaiba. Pero kapag dinagdagan mo ang katotohanan ng kahit kaunti, magiging kasinungalingan na yun. Okay. Yung God of this world, meron silang na ang Papa ay Diyos sa daigdig na ito. Diyos sa daigdig. Kung ang Diyos daw si Yahweh, Diyos ng langit, meron din Diyos sa lupa. Okay. Again, kinokopya na ang mga attributes ng Diyos Ama. At ngayon, meron ng palaging salita ng Father. Kay lahat na si Father ganito. Okay, si Father. Pero hindi naman din nagkakaiba sa atin. Sa atin din meron si Tatay. English lang sa kanila. Okay, meron tayong mga leaders. Tatay rin ang
Pero, kapag ka local ang gamit, okay, ginagamit natin, it pertains to the leadership. Pero pag sinabi mong the Father, merong the Father, para nasa Diyos yan. Kinokopya na. Okay. Yung image ni Jesus, hindi sila gagawa ng image ni Astaroth, hindi sila gagawa ng image ni Baal, hindi sila gagawa ng mga simento na baka, hindi na ngayon, kundi image na ni Jesus. Okay. Pero yung itim na Jesus, nabago na. Okay. Yung itim na Jesus, alam nyo na yun, ano ibig sabihin. Yung Jesus na kahoy, hindi sapagkat si Jesus kailanman namatay nga, pero nabuhay na maguli. At ang sabi niya, siya'y babalik uli. Okay, babalik uli. Napakalapit na. Kaya pagbalik niya, durugin niya lahat ng mga Kasi ang utos ng Panginoon, ipapadurog sila. Meron tayong the Mother of God. Kaya hindi na ang Baal, hindi na si Astaroth, kundi kung anong pangalan na nasa Biblia ang gagayahin para sa kanilang sarili na maangkop sa kanilang gusto. Kaya yun ang deception of idolatry. Okay. Punta tayo sa pangalawang topic. The curse. Ito na. Ang sumpa ng idolatry. Okay. Merong sumpa. Kapag tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya nga tawag Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. Kung meron kayong bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Kung meron kayong truck-truckan, jeep-jeepan, hindi mga totoo. Kaya ang mga Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Okay. Sabi sa Deuteronomy 18. Okay, mahaba to, pero babasahin ko, pagtyaga natin basahin. Subalit kung hindi kayo makinig kay Yahweh, kung hindi tayo makinig sa salita ng Diyos, na inyong Diyos ay hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin na binigay ko sa inyo ngayon, mangyari sa inyo ang masumpang ito. Pag hindi natin sinunod ang totoong Diyos, ito hindi ko salita. Ito ay mababasa nyo sa Deuteronomy 28. Okay, 15. Okay, nasabi, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ano ang mga sumpa? Ito, sa verse 16, sumpain niya kayo at ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Ang inyong lungsod, ang inyong bukirin, ang inyong mga tanim, susumpain niya. Ito pa, 17, sumpain niya ang mga imbakan ng inyong inaning, butil, at ang mga pagkain nagmumula roon. Pati mga pagkain nyo, yung lagayan ng palabigasan nyo, may sumpa pala. Kaya yung mga palabigasan, laging nauubusan dahil may sumpa pala. Kapag, sasamba tayo sa mga Diyos yan. 18, sumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng ilang anak. So, yung palang kunting anak, sumpa pala yan. Okay. Ilang anak, mahina ang ani at kakunting alagang hayop. Pati mga hayupan, isinumpa ng Panginoon. Kasi nung araw, ang yaman, pagka marami kang baka, marami kang asno, marami kang, yung sheep, tupa, pag marami ka niyan, marami ka rin tagapangalaga. Marami talaga. So, yun ang mga pinagpala. Pati yung anak, pagka nagkaroon ka ng 12 anak,
pinagpala ka pala. Pagka meron kang isa lang, sinusumpa ka lang. Yung iba, wala talaga. Okay? Kaya pagka kunti lang anak mo, nung araw yan kasi kailangan dumami muna, punuin niyo ang lupa, sabi ng Panginoon. Kaya ayaw nilang sumunod, kaya kunti lang. Tsaka baka hindi ko mapaaral, hindi ko sabihin ko sa inyo mga kapatid, kahit kayo, kung magbala kayo ng pamilya, magbala kayo ng maraming anak, siguradong pagpapalain yun, kahit 10 pa yan, 12 pa yan anak mo, siguradong makatapos sa college yan. Kasi ikaw naglilingkod sa Panginoon. Okay? Hindi ko in-encourage sa mag-anak kayo ng marami. Kami pinarami namin. Okay. Pag dadalhan niya kayo ng kahirapan, ng kaguluhan, ng kahirapan at kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa paglilingkod niyo sa Kanya. Okay. Verse 21. Hindi niya kayo aalisan ng salot. Meron palang itong COVID, salot ito hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupain ibibigay ko sa iyo. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamagitan ng sakit na pagkatuyo, pag-apoy ng lagnat. Ito na nga yung COVID. Pamamaga ng katawan at sakit sa balat. Padadalhan din kayo niya ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggat hindi kayo malipol. Pero mo yan. Dahilan sa isang kasalanang mali, pagsamba sa Diyos yan, grabe ang galit ng Panginoon. Bakit siya di magalit? Sa halip na tatawag ka sa Kanya, dito ka harap sa ganito na may kahoy, simento. Di ba, insulto sa Diyos yan? Kapag harap ka doon, nandyan naman, sabi niya, God is everywhere. Pili mo siyang harapin. Pero huwag kang humarap doon sa mga huwag mong yuyukaran, sabi niya. Okay? Paulanan kayo ni Yahweh ng alikabok. Salid na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Verse 26. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-abalang bumugaw sa mga ito. Wala na mag-abala ngayon, hindi na mga ibon, mga hayop na kakain ng katawan. Yung apoy na kakain ngayon. Kasi yung cremation ay yan, sumpa yan. Sumpa yan ng Panginoon. Okay? Mahirap kayo, pahirapan kayo ng mga pigsa gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatagdarin niya kayo ng mga galis, buni, at pangangati sa balat na hindi mapapagaling. Biro mo yan, basta tayo talagang sumamba sa Diyosan, ito ang mangyari. Dahil sa mga gawain dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo, ay masiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at pilituhin. 29. Parang bulag kayong mga ngapa sa katanghaliang tapat at magliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Ano man daw inyong gagawin, hindi magtatagumpay. Patuloy kayong gigipipin at sasamsam man ng pag-aari, ngunit
walang sasaklulo sa inyo. 30. Okay. Makikipagkasundo kayo pagkasal sa isang babae, ngunit iba naman ang mapapangasawa niya. Pero mo, pati pag-aasawa, magpapakasal kayo, iba naman pala ang kasamahin ng pati pag-aasawa. Okay? Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makinabang. Okay. Kakatayin ang sariling baka sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Biro mo yung kakatay ka ng baka, pero yung mga tenderloin, hindi mo matikman. Titikman ng ibang mga tao. Yun. Agawin sa inyo ng inyong asno at hindi ibabalik. At ang tupa ninyo'y sasamsamin, agawin at hindi na ninyo mababawi. Ito yung mga sumpa ng Panginoon. Okay, pagtiga natin basahin ang pakinggan nyo lang. Okay. Isang bansa, hindi ninyo kilala ang makinabang sa alin ninyong lupain nyo, ang bunga ng inyong pagpapagod. Pahihirapan niya kayo at patuloy niyang aapihin. Pahihirapan niya kayo ni Yahweh sa pamagitan ng bukol at sa tuhod at binti. Sino ba may bukol sa tuhod at binti? Hindi ninyo ito mapapagaling sa halip na kakalat mula sa ulo hanggang sa paa. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-usapan. Magtataka ang mga tao sa inyo. Okay. Maghahasik kayo sa marami, ngunit kaunti lamang ang inyong maani, sapagkat sirain ang mga balang. Okay, yan ang mga sumpa ng Panginoon. Okay, ang dami kung mabasahin na ito. Basahin yung Deuteronomy. Okay, Deuteronomy 28. Magsasawa ka dyan sa mga sinasabi ng Panginoon. Hindi makakayanan ng katawan tao. Dahil lang sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Okay, ito ang warning. Punta sa warning. May warning na kanina ng mga sumpa. Ito naman ang warning sa Leviticus. Sabi niya, Leviticus 19:4, turn ye not unto idols. Huwag kayo kahit lumingon lang sa mga idols, nor make to yourselves na magagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Because I am the Lord your God. Ito nang warning niya, na huwag kayo kahit lang lumingon, huwag kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Okay. Leviticus 26:1. Huwag kayong gagawa, na naman, ng mga Diyos-Diyosan at magtatayo ng mga inukit ng mga ribulto at sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain, sapagkat akong inyong Diyos si Yahweh. Yan ang warning. May warning na ang Diyos at meron na siyang mga sumpa. Meron pang tayong 4 na hindi ko na binasa. Basahin yan lang. Okay. Now, let's go to pumunta na tayo sa warning, pupunta tayo sa punishment. Yan. Kanina may punishment na marami. Pero ito pa ang sinasabi niya ng mga punishment. Sa Leviticus 26:30. At kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago at pagpatuloy pa rin kayo sa pagsuway sa akin, okay, hindi. Magsisiklab na ang aking galit sa inyo. Biro mo yan. Sisiklab ang galit ng Diyos at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo. Makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Ano ang kasalanan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa tindi ng gutom
kakainin na ninyo pati inyong mga anak. Grabe na to. So, dahil sa sumpa ng Panginoon, ito na ang parusa niya. Wawasakin ko ang inyong mga altar, burol at mga altar. Sunugin ang insenso. Itakwil ko kayo. At itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ngayon, doon sa India. Ang India kasi, number 1 bansa na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Marami silang Diyos. Ang baka, Diyos na niya. Aba kung sa steak yun, masarap na steak yun. At maging dito sa atin, pag may baka, ako, sarap ng ano. Lalo na kung yung tenderloin, ako, talagang sarap mo. Okay? Sarap ng pagkain. Pero sa kanila, sinasamba nila. At doon, libo-libong Diyos-Diyosan ang mga India, sa India. Kaya tuloy ngayon, nangyari ang sumpa sa kanila. Ang mga namatay, sinusunog sa cremation. Dahil sa crematorium nila, hindi na kaya nilang sunugin ng tao. Ang ginawa nila, kubuhan ng mga kahoy sa mga bundok, pinag-pile nila ng mga kahoy, pinapatong na lang doon, tinatapon na lang, at sinusunog. Grabe! Wala bang ganyong nangyari sa history ngayon pa lang. Pero grabe ang parusa ng Panginoon sa India dahil sa India kasi halos lahat dinidiyos, kahit ipis. Kasi ang ipis daw, ano daw yun nung reincarnation. Okay, yung kaluluwa daw ng kanyang lolo pumasok sa ipis. Okay. Yung kanilang mga Diyos-Diyosan, ang Espiritu pumasok sa ipis. Kaya ang pati ipis sa sambahin, ay grabe na talaga. Kaya doon talaga nangyari yun. Sabi kay Di Paul, sabi niya, ang dami na sinasamba, hindi na kilala. Sabi ni Pablo, to the unknown God. Kasi baka sakali hindi ko kilala ang Diyos nila, basta sabi niya, to the unknown God. Kasi hindi na nila makilala, sa dami na. Grabe na. Okay. Verse 31. Wasakin ko ang inyong malungsod, iwanan kong tiwangwang ang inyong mga santuaryo, at hindi ko tatanggapin ang inyong mga handog. Verse 32. Sasalantayin ko ang inyong malupain, pati inyong lupain. Magtataka ang mga kaaway ninyo, sasakupin yon. Usigin ko kayo ng tabak, at wawatak-watak kayo sa inyong iba't ibang lupain, malibang makatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Yan ang sabi ng Panginoon. Grabe talaga. Number 1 sin, pinaka-cardinal sin, kasalanan, kasi ang Diyos na lumikha sa atin ay buhay. Ang lumikha sa atin, pinayagan lang tayong mabuhay sa lupang ito ng 70 hanggang 80. Ibig sabihin, ang buhay natin dito pang-samantala. Pero ang buhay sa kabila, hindi pang-samantala. You will live there forever. Kaya mayroong salitang, ang salitang eternal para sa Diyos yan. Pero ang salitang everlasting para sa atin. Ang eternal, walang simula, walang katapusan. Pero ang everlasting, may simula, pero wala na rin katapusan. Tayo nagsimula nung pinanganak sa atin ng ating mga magulang, pero hindi na magtatapos sa inyong kamatayan. Because there is continuation of life. Okay? Ang katawan lang ang mawawala, babalik sa lupa. Kaya ang lupa ang nababawi, hindi ang Diyos ang nababawi ng buhay. Kasi binigay na ng Diyos, atin yan, forever. Okay? Pero ang lupa, bumabawi. Kaya tayo, kung nalikha sa lupa, babalik sa lupa. Okay. So, ito ngayon, ito ang sabi ng Panginoon. We should make a covenant. Gagawa
tayo ng kasunduan. Ang bawat isa sa atin ay gagawa ng kasunduan sa harapan ng Diyos. Okay. Ito ang kasunduan. Deuteronomy 29, simula sa 9 hanggang 15. Okay. Keep therefore the words of the covenant. Inyong ingatan ang iyong kasunduan unto them, that ye may prosper in all that we do. Gumawa kayo ng kasunduan at gagawin nyo yung kasunduan na yan habang kayo nabubuhay. Dahil ang kasunduan na inyong gagawin, ito ang dahilan, sabi niya, na gaganda ang takbo ng buhay mo. Okay? Keep therefore the words of the covenant and do them, that ye may prosper in all that you do. Ye stand this day. Nakatayo kayo sa harapan ng Panginoon ngayon. Your captain of the tribes, ang Panginoon. Your elders, lahat, your officers, with all the men of Israel. Your little ones, yung mga anak ninyo. Your wives, ang inyong asawa. And thy strangers, mga strangers, that is in the camp, from the hewer of the wood unto the drawer of the water. Yung mga nag-iigib, lahat kayo, gagawa kayo ng kasunduan, that thou shouldest enter into covenant with the Lord thy God. Lahat kayo, maging taga-igib, maging taga-sibak, gagawa kayo ng kasunduan sa Panginoon. At ang kasunduan ito ay dapat ninyong gawin. Okay. That thou shouldest enter into covenant. Papasok kayo sa kasunduan with the Lord thy God, and His oath, which the Lord your God make it with thee this day. Ay yung gagawin sa Diyos, that He may establish thee today, na ma-establish ka for a people unto Himself. Kayo ay magiging tao, kayo ay maging bayan ng Panginoon, and that He may be unto thee a God, as He hath said unto thee, as He hath sworn unto thy fathers. Sa kanyang pinangako sa inyo, sa inyong ama, si Abraham, si Isaac, si Jacob, neither with you, okay, neither with you only, do I make this covenant and this oath. Hindi lang sa iyo o ginagawa ang kasunduan na ito at mga sumpaan ito, but with Him that standeth here with us today before the Lord our God. Hindi lang daw ang Panginoon nangako kay Israel, sa Israel, kay Abraham, kay Jacob, kunit sabi niya, sa inyong lahat na nakatayo ngayon dito, ngayon na nakaupo dyan, okay? But with Him that standeth here with us this day before the Lord our God, and also with Him that is not here with us today. Kahit pa wala ngayon dito yung mga dalaga, magkakaanak rin kayo. Wala pa sila ngayon dito. Pero kahit sila, may pangako ng Panginoon. Kahit sila wala pa ngayon dito, sabi niya, with Him that is not here with us today. Sa kanila na wala pa ngayon, nakabitin pa lang sila. Okay? Saan nakabitin? Alam niyo na yun. Okay? Kung saan nakabitin. Okay? Wala pa sila. Pero yung mga young people ngayon, yung mga anak ninyo, okay, yung anak ng inyong mga anak, wala pa sila. To the third and the fourth generation, wala pa sila. Pero dahil gumawa ka na ng kasunduan sa harapan ng Diyos, na hindi kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan, kasi susumpain kayo ng Panginoon, pagka kayo ay talagang hindi maglingkod sa mga Diyos-Diyosan na yan, kayo ay pagpalain ng Panginoon. Okay? Ang inyong mga anak, ang inyong mga kaapuhan, at ang sabi pa niya, to 1,000 generation. Pero mo to 1,000 generation,
para mangyari yung 1,000 generation, baka year 3,000 na. Kung di pa babalik si Lord. Okay? So, yun talaga. Ngayon, ang utos against ang kautusan laban sa idolatry. Okay? Pinag-ano-ano pa lang ang topic nito. Sabi niya, sa Exodus 23:24. Pakilagay. Wala na yata ang ating ano. Okay. Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them. Huwag kayong yumukod at maglilingkod sa kanila. Do not after do their works, but thou shalt utterly overthrow them and quite break down their images, sisirain, dudurugin ang mga ribulto. Okay. Utos kasi ito, hindi ko naman ito, Kami nung araw, sabi ko maghahanap kami ng mga kapatiran, at pupunta kami sa kanila, Pastor, isuko na namin ito sa inyo. Dala-dala namin para salary namin. Nung napunta kami project yung gawain nasa salary street. At yung wala pang isang taon, mahigit na 100, talaga sumunod lang. Ang inyong Diyos, tutuparin ang kanyang utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. The only thing that hinders the Philippines to be great, ang maging great, naging great na ang Pilipinas. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong daigdig? Ang Pilipinas ang pinakamaraming ginto sa buong mundo. Alam niyo ba yan? Pero dahil sa patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakatago pa rin. Hindi pa rin na-enjoy natin. Pero kung ang Diyos-Diyosan sa Pilipinas ay matanggal, ang sabi niya, gagawin ko kayong bansa na pinakadakila sa lahat ng bansa sa lupa. Totoo naman, dakila talaga ang Pilipinas sa lahat ng bansa sa lupa. Okay? Number 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Mapapasa iyo ang mga pagpapalang ito kung susundin nyo ang Diyos na si Yahweh. Kung. Okay. Number 3, pagpalpalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Yan, at kung kayo may taniman, pagpapalain ni Lord. Kung wala kayong lupa, pagkakaroon kayo ng lupa. Okay? Pagpalain niya kayo ng maraming anak. Bahala na kayo dyan, ha? Ng maraming anak. Masaganang ani ang inyong lupain. Kung wala pa kayong lupa, humingi na kayo ni Lord. Okay? At maraming alagang hayop. Hindi lang yung mga aso at mga pusa. Bahagi yun kasi pag-alaga ng Pero kung gamitin mong negosyo yan, pagpalain ni Lord para mabinta mo yung mga aso nyo na maganda. Okay? Verse 5, pagpalain niya ang imbakan ng inyong aning butil, at ang mga pagkain nagmumula roon. Kung kayo'y magkaroon na ng lupa, magtatanim kayo, pagpapalain ni Lord ang inyong matanim. Alam niyo ba na ang Israel, disyerto yan? Alam niyo ba na ang Israel, disyerto? At dahil sa sila ay masunurin sa Panginoon ngayon, nako, ang kanilang disyerto, grabe ang mga bunga. Talagang kumpul-kumpul yan. Pinagpala